Ikalawang Samuel, Kabanatang 11 hanggang 12. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ikalawang Samuel, Kabanatang 11, si David at si Bathsheba. Ikalawang Samuel, Kabanatang 12, sinaway ni Nathan si David. Ikalawang Samuel, Kabanatang 11, si David at si Bathsheba. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab ang mga opisyal niya at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinapunta niya. Tinalo ni na Joab ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Isang hapon bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Nag-utos si David na alamin kung sino ang babaeng iyon. Napag-alaman niya ang babae ay si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Ipinasundo ni David si Bathsheba at nang dumating ito, sinipingan siya ni David. Katatapos pa lang noon ni Bathsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya. Nabuntis siya at ipinaalam niya ito kay David. Nagpadala si David ng mensahe kay Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Heteo. Kaya pinapunta ni Joab si Uriah kay David. Pagdating ni Uriah, tinanong siya ni David kung ano na ang kalagayan ni Joab at ng mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos sinabi ni David sa kanya, "Umuwi ka muna at magpahinga." Kaya umalis si Uriah sa palasyo at pinadalhan siya ni David ng mga regalo sa bahay niya. Pero hindi umuwi si Uriah sa kanila kundi roon siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Nang malaman ni David na hindi umuwi si Uriah, ipinatawag niya ito at tinanong, "Bakit hindi ka umuwi? Matagal ka nang nawala sa inyo." Sinabi ni Uriah, "Ang kahon ng kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Huda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan, at nandoon din ang pinuno naming si Joab at ang mga opisyal niya. Maaatim ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at sumiping sa asawa ko? Isinusumpa ko na hinding-hindi ko ito gagawin." Sinabi sa kanya ni David, "Manatili ka pa rito ng isang gabi at bukas pababalikin na kita sa kampo." Kaya nanatili pa si Uriah sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at uminom kasama niya, at nilasing siya ni David. Pero nang gabing iyon, hindi pa rin umuwi si Uriah, kundi roon uli siya natulog kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at ipinadala niya ito kay Uriah. Ito ang isinulat niya: "Ilagay mo si Uriah sa unahan ng labanan kung saan matindi ang labanan. Pagkatapos umatras kayo upang siya ay matamaan at mamatay." Kaya habang pinaliligiran nila ang Raba, inilagay ni Joab si Uriah sa lugar kung saan alam niyang malalakas ang mga kalaban. Sinalakay ng mga kalaban sina Joab at napatay si Uriah na Heteo kasama ng iba pang mga sundalo ni David. Nagpadala si Joab ng balita kay David tungkol sa lahat ng nangyari sa labanan. Sinabi niya sa mensahero, "Pagkatapos mong sabihin sa hari ang nangyari sa labanan, maaring magalit siya at tanungin ka, 'Bakit masyado kayong lumapit sa lungsod habang nakikipaglaban? Hindi niyo ba naisip na maaari nila kayong mapana mula sa pader? Hindi ba ninyo naaalala kung paano namatay si Abimelech na anak ni Jerub-Beshet sa Tebez? Hindi ba't hinulugan siya ng isang babae ng gilingang bato mula sa itaas ng pader at namatay siya? Bakit lumapit kayo sa pader?" Kung magtatanong siya ng ganito, sabihin mo sa kanya, "Namatay din po ang lingkod ninyong si Uriah na Heteo." Lumakad ang mensahero at pagdating niya kay David, sinabi niya rito ang lahat ng ipinapasabi ni Joab. Sinabi niya kay David, "Sinalakay po kami ng mga kalaban sa kapatagan, pero hinabol po namin sila pabalik sa pintuan ng lungsod nila. Pagkatapos pinana po kami ng mga mamamana na nandoon sa pader at napatay po ang ilan sa mga sundalo nyo, pati na ang lingkod ninyong si Uriah na Heteo." Sinabi ni David sa mensahero,
Sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, dahil hindi natin masasabi kung sino ang mamamatay sa labanan. Sabihin mo sa kanya na lakasan niya ang loob niya at pagbutihin pa niya ang pagsalakay sa lungsod hanggang sa maibagsak ito. Nang malaman ni Bathsheba na napatay ang asawa niyang si Uriah, nagluksa siya. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinasundo siya ni David at dinala sa palasyo. Naging asawa siya ni David at hindi nagtagal, nanganak siya ng isang lalaki. Pero ang ginawa ni David ay masama sa paningin ng Panginoon. Ikalawang Samuel, Kabanatang 12. Sinaway ni Nathan si David. Ngayon isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David. Pagdating niya kay David, sinabi niya, may dalawang taong nakatira sa isang bayan. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at baka, pero ang mahirap ay isa lang ang tupa na binili pa niya. Inalagaan niya ito at lumaking kasabay ng mga anak niya. Pinapakain niya ito ng pagkain niya at pinapainom sa baso niya at kinakarga-karga pa niya ito. Itinuturing niya itong parang anak niyang babae. Minsan may dumating na bisita sa bahay ng mayaman, pero ayaw niyang katayin ng baka o tupa niya para ipakain sa bisita niya. Kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ito ang inihanda niya para sa bisita niya. Labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang 4 beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha dahil wala siyang awa. Pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong iyon. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul. Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Huda. At kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko at ginawa mo ang masamang bagay na ito sa paningin ko? Ipinapatay mo pa si Uriah na Heteo sa labanan. Ipinapatay mo siya sa mga Amonita at kinuha mo ang asawa niya. Kaya dahil sa ginawa mo mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo. Dahil sinuway mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah upang maging iyong asawa. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon. May isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon na hindi iba sa iyo at sisiping siya sa kanila na kitang-kita ng mga tao. Ginawa mo ito ng lihim pero ang gagawin ko'y makikita ng hayaga ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon na lapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Nang makauwi na si Nathan, ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. Nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunin, pero ayaw niya at ayaw din niyang kumain kasama nila. Nang ikapitong araw namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata. Sinabi nila, paano natin sasabihin sa kanya na patay na ang bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya noong buhay pa ang bata. Paano pa kaya ngayong patay na ito? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Napansin ni David na nagbubulungan ang mga alipin niya, kaya pakiramdam niya patay na ang bata. Nagtanong siya, patay na ba ang bata? Sumagot sila, patay na po siya. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo, nagpahid ng mabangong langis at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos, umuwi siya, nagpahain at kumain. Sinabi ng mga lingkod niya, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-aayuno po kayo at umiiyak. Pero ngayong patay na ang bata, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, oo, nag-ayuno ako at umiyak noong buhay pa ang bata,
dahil iniisip ko na baka kaawaan ako ng Panginoon at hindi niya payagang mamatay ang bata. Pero ngayong patay na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Mabubuhay ko pa ba siya? Darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya, pero hindi na siya makakabalik sa akin. Dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba at nagsiping sila. Nabuntis si Bathsheba at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan nila siyang Solomon. Minahal ng Panginoon ang bata at nagpadala siya ng mensahe kay Propeta Nathan na pangalanang Jedidiah ang bata dahil mahal siya ng Panginoon. Sinakop ni David ang Raba. Sa kabilang dako, sumalakay sina Joab sa Raba, ang kabisera ng Amon, at malapit na nila itong masakop. Nagsugo si Joab ng mga mensahero kay David para sabihin, "Sinalakay po namin ang Raba at nasakop na namin ang imbakan nila ng tubig. Ngayon, tipunin niyo po ang mga natitirang sundalo at tapusin na ninyo ang pagsakop sa lungsod para kayo ang maparangalan at hindi ako." Kaya tinipon ni David ang natitirang sundalo at sinalakay nila ang Raba at nasakop nila ito. Kinuha ni David sa ulo ng hari ng mga Amonita ang gintong korona at ipinutong ito sa kanyang ulo. Ang bigat ng korona ay 35 kilo at may mga mamahaling bato. Marami pang bagay ang nasamsam ni David sa lungsod na iyon. Ginawa niyang alipin ang mga naninirahan doon at sapilitan silang pinagtrabaho gamit ang lagari, piko at palakol at pinagawa rin sila ng mga tisa. Ito ang ginawa ni David sa mga naninirahan sa lahat ng bayan ng mga Amonita. Pagkatapos, umuwi si David at ang lahat ng sundalo niya sa Jerusalem.